Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kaya mo bang tanggapin ang sakit sa piling ng iyong asawa? Kung ito ang natatanging kabayaran sa naging kasalanan mo sa kanya. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng El Rafa TV. Isang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na muli ay paglalaruan ng ating mga emosyon at tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay paki-like po ng ating video. Paki-click din po na subscribe button, ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi pa man ako tuluyang nakakapasok ng bahay ay natatanaw ko na ang pamilyar na sasakyan. Hindi ito sasakyan ng asawa ko. Pagmamay-ari ito ng isang ahas. A walking snake. Pinatakbo ko ang kotse papasok ng gate. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Tahimik ito at walang kahina-hinala. Parang walang ahas sa loob kasama ang asawa ko. Tanging tunog ng high heels ko ang namamayani sa katahimikan. Umakyat ako ng kahoy na hagdanan habang ingat na ingat upang hindi makatunog ang dalawa. Habang unti-unti akong lumalapit sa pintuan ng kwarto namin ni Levi, ay unti-unti ring lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Matagal ko nang alam na nambababae siya at matagal ko na ding alam kung sino ang babae niya. Pero kahit na ganon ay hindi ko pa rin magawang hindi masaktan. Pinihit ko ang doorknob. Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso ko. Wala pa man akong nakikita. Sumisikip na ang dibdib ko. Parang hindi ko yata kakayanin kung anuman ang masasaksihan ko sa likod ng pintuang ito. Sumiwang ang pinto ng dahan-dahan ko itong itulak. Tumama sa mukha ko ang liwanag mula sa loob. "Your wife isn't here?" Malamyos na tanong ni Isa kay Levi. Nakita ko kung paano pumulupot ang kanyang braso sa katawan ng asawa ko. "Yeah, nasa trabaho ang walang kwenta kong asawa." Madiin na bigas naman ni Levi na halos ikahulog ko sa sahig. Mula sa maliit na siwang ng pintuan, kita ko kung paano niya harapin si Isa na may ngiti sa mga labi nito. Yung ngiting matagal ko nang gustong masilayan. Yung ngiting gusto kong ako ang dahilan. Nanghihina ang mga tuhod kong umatras. Napapikit ako at napakapit ako na mahigpit sa doorknob nang biglang kumirot ang dibdib ko. Gusto kong maiyak. Gusto kong sumigaw sa mga oras na ito. Kasi sobrang nasasaktan ako. Muli akong tumingin sa dalawa at hindi ko na kinaya ang sunod kong nasaksihan. Nasasaktan ako pero wala akong magagawa. This is all my fault. Kasalanan ko kung bakit nagawa niya akong pagtaksilan. Kasalanan ko kung bakit siya maghanap ng iba. Dahil hindi ko kayang dalhin ang kanyang anak. Pero mahal ko siya. And I don't want to leave him. Kaya hindi ko magawang bumuhay ng bata sa sinapupunan ko. I close the door and walk away. Kung diyan siya masaya, hindi ko siya pipigilan. Mahal ko siya higit pa sa sarili ko. At hindi ko siya susumbatan. Dahil alam ko sa sarili ko kasalanan ko ang lahat. Bumaba ako sa kusina upang uminom ng tubig. Dahil nahihirapan na akong huminga. I tried to relax myself. Sinubukan kong isipin na wala akong nakita. Na hindi siya nagtataksil sa akin ngayon. Sa kabilang kwarto ako tumuloy. Mabuti na lang at may mga gamit ako rito. Dahil madalas akong dito natutulog kapag nag-aaway kami ni Levi. He always locked our room when we had a fight.
Kaya naman, dito na ako namamalagi pa ganon dahil tumatagal lang ng halos 1 linggo at buwan ang away namin. Walang imik kong pinapanood ang 2 pababa ng hagdanan. Parehong may ngiti sa mga labi ng mga ito. Halatang nagustuhan nila kung anumang kahayupan ang ginawa nila. Ramdam ko ang kirot sa puso ko. Tuwing nakikita ko ang mga ngiti ni Levi kay Isa, ay para akong sinasaksak. Ako dapat ang nginingitian niya ng ganon. Dapat ako ang nakakulong sa mga bisig niya. Dapat ako yung masaya sa piling niya at hindi si Isa. Because I am his wife. Pinigilan ko ang luhang nagbabadyang umagos. Ayokong ipakita o ipaalam sa kanila na alam ko ang mga pinagagagawa nila sa likod ko. Natatakot akong baka bigla na lang akong iwan ni Levi. Mas lalong hindi ko yun makakaya. He is my life. He's the reason why I'm still breathing. Isa, nandito ka pala. Pinilit kong pasiglahin ang boses ko habang nakangiti sa 2. Sabay silang napatingin sa akin na parang wala lang. Na parang hindi nila ako ginagago sa loob ng pamamahay ko. Yes, Via. So how was your day? Makurbang naglakad naman si Isa papalapit sa akin. Hinalikan niya ako sa pisngi. Fine. How about you, Isa? Matagal-tagal din simula noong hindi natin pagkikita. Kung noon normal lang ito para sa aming 2, ngayon ay pakitang tao na lang. Plastikan kumbaga. Ikaw yung bagong sekretary ni Levi? Mahigpit kong hinawakan ang laylayan ng damit ko sa ilalim ng mesa. Yes, ang totoo kasi simula ko pala ngayon. Sagot niya sabay tingin naman kay Levi. Sumulyap ako sa asawa ko na walang imik sa dulo ng lamesa. Kasalukuyan kaming kumakain ng hapunan ngayon na kahit labag sa loob ko ay wala na akong magawa. Bilisan mo yung Isa, ihahatid pa kita. Sinabi niya ito habang diretsahang nakatingin kay Isa at parehong ngumiti sa isa't isa. Thanks, Levi. You're the best boss ever. Gusto kong sumigaw na nandito ako na naririnig ko ang landian nila. Na alam ko ang kagaguhan nila. But I can't. Hindi ko kaya. Tapos na ako. Maiwan ko na lang muna kayo rito ha. May titingnan lang ako sa itaas. Mahinang paalam ko sa 2. Hindi ko na hinintay pa ang sasabihin nila at nagmamadali ng umakyat sa itaas. Pumasok ako sa bakanting kwarto at agad itong isinara. The moment I closed the door, I already fall into my knees. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang pigilan ang sakit na nararamdaman ko. Gusto kong ilabas ang mga ito para mabawasan man lang ang nakadagan sa dibdib ko. Umiyak ako ng umiyak dahil yun lang naman ang kaya kong gawin. Handa akong magbulag-bulagan. Huwag niya lang akong iwan. Handa akong masaktan. Huwag lang siyang mawala sa akin. He's my everything and I can afford to lose him. Mahal na mahal ko siya. Siya ang dahilan kung bakit ayaw kong mawala sa mundong ito. Kahit kapalit ay hindi ko magawang bumuhay ng sanggol para sa kanya. I am selfish because of my undying love for him. Mag-aalas-6 na namang isipan kong bumaba ng kusina. Tahimik ang kabahayan tulad ng dati. Naka-day off ang isa naming kasambahay, kaya wala akong makausap. Tumingin ako sa labas. Medyo madilim na ang paligid. Wala pa rin si Levi simula nung hinatid niya si Isa pa uwi. Hindi ko alam kung saan pa siya nagpunta. Pero umaasa pa rin akong uuwi siya sa akin ngayong gabi. I'm willing to be his wife during at night. Kahit sa gabi man lang madama ko ang asawa ko. Kahit sa gabi man lang ako naman ang nakakulong sa mga bisig niya. Lumabas ako sa harap ng bahay at naupo sa may upuan, kaharap ng pabilog na mesa. Gusto kong hintayin ang pag-uwi ng asawa ko. Sumubsob ako sa mesa nang makaramdam ako ng antok. Pinilit kong hindi ipikit ang aking mga mata. Hindi ko na alam kung ilang oras akong naghintay dito sa labas. Malamig na rin ang simoy ng hangin.
Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay? Nagising ang diwa ko sa pamilyar at baritonong boses ni Levi. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Seryoso ang pinukol niyang tingin sa akin. Pinasadahan ko ng tingin ang kanyang kasuotan. Tanging puting long sleeve na suot niya ngayon. Nakalus ang kanyang necktie, habang nasa kabilang braso naman ang black coat niya. He looked so tired. Hinihintay kita kasi. You don't need to do that. Uuwi ako kung kailan ko gusto. And don't ever think na may pakialam ako sa paghihintay mo. Dahil kahit maghintay ka pa buong magdamag, dito sa labas, wala akong pakialam. Kahit matulog ka pa dito. Dire-diretsong bigkas niya. Kasabay ng sunod-sunod na pagtatarak ng sakit sa dibdib ko. Nag-aalala lang naman ako, Han. Wala akong pakialam sa pag-aalala mo. It disgusts me. Nilampasan niya ako pagkatapos sabihin ang lahat ng iyon. Pinanood ko siyang pumasok ng bahay. Napahawak ako sa dibdib ko. Nang bigla itong sumikip. Nahihirapan akong huminga. Kinabukasan maaga akong bumaba upang ipagluto si Levi ng almusal. Mas inagahan ko pa para siguradong maaabutan ko siya dahil madalas napakaaga niyang umalis. Wala pang 6:00 kung minsan ay nadidinig ko na ang pagpapaandar niya ng kanyang sasakyan paalis ng bahay. Hindi naman ako nabigo na makita ko siyang pababa ng hagdanan. Hindi pa siya nakakabihis at nakapantulog pa lamang siya. Morning. Magbe-breakfast ka na ba? Ipaghahain kita. Bungad ko sa kanya. Tumigil siya sa may pintuan ng kusina at diretsyong nakatingin sa akin. Hindi makapaniwala ang anyo nito. Yan ang mababasa mo sa mga mata nito. Ba't mo ba ito ginagawa? Natigilan ako sa paghahanda ng pagkain sa mesa dahil sa tanong niya. Naguguluhan akong humarap sa asawa ko. What do you mean, Levi? Naghahanda ako ng breakfast mo dahil responsibility ko ito bilang asawa mo. Tumawa siya na parang hindi makapaniwala sa sinabi ko, na parang nagbibiro lang ako. Muli siyang tumingin sa akin but this time, may pandidiri na sa mga mata niya. You stop pretending we're okay, Via. Cause we are not okay. And it's all because of you. Halos mamula siya sa pagbibigas nito. Galit na galit ang kanyang mga mata. I'm sorry. I'm sorry. Ginagawa ko lang kung ano ang tingin kong tama, Levi. Hindi ko mapigilang mapaiyak sa oras na ito. Salitang tama? Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ng tama? O ang ibig mong sabihin, yung tamang pagpatay mo sa anak natin? Kita ko kung paano siya magpigil na huwag akong lapitan. Nanginginig ang nakasara niyang kamao habang nanlilisik ang namumula niyang mga mata. Gusto niya akong saktan. Natatakot ako pero alam kong hindi niya ito magagawa. I don't have a choice, Levi. Kailangan kong gawin yun para sa atin. Tumawa siya ng pagak. A fake one. A heartfelt one. Anong rason mo, Via? Tell me. Nakabuti ba sa ating dalawa ang ginawa mo? Sabihin mo sa akin. Nakikita mo ba ang sitwasyon natin ngayon, ha? Namamaos ang boses niyang pagsigaw. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kagustong lapitan ngayon. I want to tell him everything. Pero natatakot ako na baka mas lalo itong maging dahilan ng tuluyan naming paghihiwalay. I'm so sorry, Levi. Tanging sambit ko sa kanya. Parang may bumara sa lalamunan ko at pinipigilan akong bumigkas. Wala ka na bang ibig sabihin kundi sorry? Sawang-sawa na ako, Via. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang dahilan mo. Gusto kong malaman kung ano ba yung iniisip mo. At gusto kong malaman ang rason. Baka sakaling mabawasan ang galit ko sa'yo. Baka sakaling maintindihan kita. Pero tingnan mo ang sarili mo. Lagi ka nalang humihingi ng sorry.
Tao ka pa ba, Via? Dahil ako, ang nakikita ko sa'yo, you're a monster. Dahil walang mabuting ina ang kayang ipa-abort ang inosenteng bata sa sinapupunan niya. You're a selfish bitch, Via. Nagsisisi akong ikaw ang babaeng hinarap ko sa altar at pinangako ang mamahalin habang buhay. Because you don't deserve to be loved. You're a monster. Sa lahat ng sinabi niya, ilan ang tumatak sa akin. Sawang-sawa na siya at nagsisisi siya na ako ang pinakasalan niya. Kumirot ang dibdib ko. I couldn't find any words to say. Umalis ako sa harapan niya. I ran outside the house. Sumakay ako ng sasakyan at pinaandar ito papalayo. Ayoko siyang makitang nasasaktan at umiiyak ng ganoon sa harapan ko. I felt like I'm dying inside. Mamamatay ako sa sama ng loob. Isa lang ang dapat kong sisihin dito, kundi ang sarili ko. Bakit pa kasi ang hina-hina mo, Via? Sigaw ko. Sinusunto ko ang sariling dibdib. Simula nang malaman niya ang pagpapa-abort ko sa anak namin, naging ganito na ang sitwasyon namin. I still remember how downful he is. Hindi na niya nagawang magalit sa akin dahil sa sobrang kalungkutan. Ngayon lang niya nagawang ilabas ang nararamdamang galit niya sa akin. Masakit din sa akin na dumating siya sa maling pagkakataon. I was selfish that time. But now, I'm willing to sacrifice everything just to give Levi greatest gift. I want to carry his child. And for the second time, I will carry it with love and care.